Hello kapare ko, napaisip ka na rin ba kung ano yung pinagkaiba ng Garena Call of Duty Mobile at saka ng global version Call of Duty Mobile? Bakit nga ba may dalawang version ng Call of Duty Mobile at bakit separated sila ng dalawa? Sa tingin nyo ba may pinagkaiba sila? Mas advanced ba ang global version sa Garena version? Or ang Garena version ba ang mas advanced kaysa sa global version? Ngayon pag-usapan natin yan sa video na to. Kung interested ka, simulan na natin to. Let's go! So usually mga pare ko, gusto ko lang i-correct, hindi po dalawa lang ang version ng Call of Duty Mobile. Usually marami sila, pero ang mas kilala is yung tatlo, okay? Yung tatlo na yun is yung Garena, Global, at saka yung test server nila o yung testing server ng Call of Duty Mobile. At accessible po ito lahat sa ating malupit na application which is si TapTap app. Okay, hindi to sponsor mga pare ko, diyan ko lang kasi talaga na download. Anyway, yun na nga, gaya na sinabi ko, ano nga ba pinagkaiba muna nung Garena at saka ng Global version? So usually, sabi ng iba, mas advanced daw yung global kaysa dun sa Garena. At sa pag-check ko, wala naman nakitang ganun. I mean, siguro nauuna lang mag-update ang global kaysa sa Garena version. I don't know. Siguro, pero nakita ko, nung nag-season 9 dito sa Garena version, nag-season 9 din sa global version. Ibig sabihin, almost the same month lang din sila nag-update. Siguro, mas advanced sila ng ilang araw. Okay, siguro, sabihin natin 3 days, 2 days, or 1 day lang yung advance ng global version sa pag-update. Siguro lang naman, kasi wala po nakitang article about doon at hindi pa ako nag-search. Ipa-flash ko na lang sa screen kung may nakita akong article kung sino yung mga nauunang mas mag-update sa kanila. Kung wala, edi wala. Okay? Anyway, ngayon, ang pinakamalupit na nakita ko dito is yung nasa mismong gameplay. Ngayon, pag-usapan natin sa loob. Let's go. So, unang-unang napansin ko na pagkakaiba nila is sa Garena version, gumagamit tayo ng Garena account or Garena service account. Ibig sabihin, Garena account yung ginagamit natin para makapag-login sa kanya. Kay global version naman, may sarili silang account which is Call of Duty account system. So Call of Duty talaga yung nakalagay sa nila. So gagawa ka talaga doon yung specific account mo para magamit mong pang-login kay Call of Duty. And also, available din sa kanila yung guest login or login as guest at saka yung Facebook login or finding your Facebook sa kanila. Same lang yon sa Garena and global version. So yun lang naman yung una ko nakitang pagkakaiba which is yung Garena account at saka yung Call of Duty account. Yun lang. So mga pare ko, yung isa pa sa kita ko based doon sa dalawang to nung ino-observe ko yung pinagkaiba ng global at saka Garena version is yung kanilang world chat. Yung world chat kasi mga pare ko, dyan pwede kang mag-chat pag level 10 plus ka na, pwede kang makipag-hamon ng 1v1, pwede kang makipagsama sa ibang group or squad, etc. Magpa-invite ka, etc. Ganon. So ngayon dito sa world chat ng Garena, alam naman natin, super active niya, napakarami, ang dami nag-i-spam, marami nagme-message, marami nakikipag-hamon, marami naghahanap ng chicks, marami naghahanap ng girlfriend, boyfriend, blah 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 blah. Kaduo, marami silang hinahanap dyan. Dito naman sa world chat, usually, mga pare, kinabigla din ako kasi mga Pinoy din yung nakita kong gumagamit nito. May mga nakita kong foreigner pero they are just using a emoji and dyan common word lang. Siguro mga mga Asian din pero ginagamit nilang international language natin which is English ng common, okay? It's either Chinese sila kasi iba yung minsan mga pangalan nila, diba? Hindi ko naman sure, okay? Hindi ko sure. Pero usually yon, Pinay din yung active dito sa global version and then, ginagamit din nila yung world chat pero mas active dito sa Garena. Kasi dito sa Garena, world chat natin, kapag nag-chat ka dito, talagang sunod-sunod yung reply nila. Ang dami nilang chat, every 10 seconds siguro meron. Sa world chat kasi, siguro maabot ka na yung 1 minuto bago may mag-reply, bago may mag-chat ulit, etc. Ganito, ganyan. So, ibig sabihin, ini-indicate lang nito na mas maraming active na user sa Garena kaysa sa world version or sa global version. Kasi usually, totoo naman yan. Kasi dito sa western country banda, mas gusto nila mga PC games kaysa sa mobile game. Kaya hindi na din ako nagtaka. Pero kagaya na sinabi ko, pag-usapan natin yung pinagkaiba nila and nakita ko rin itong pagkakaiba kasi syempre, ang community pa rin naman na nagbibuild kung gaano magiging masaya or gaano magiging maganda or gaano yung magiging takbo ng isang game. Syempre, community. Alam naman ikaw lang mag-isa maglaro ng game mo, edi wala din nangyari. So wala ka na build the community. So yun, sana magkaroon kayo ng perspective about dun sa dalawa. Pero anyway, tingnan natin sa gameplay. Let's go. So mga pare ko, pagdating naman sa gameplay, magkaiba na naman sila. Meron na naman silang different status. Okay, so unang-una, sa Garena version, mas totoo or mas malalakas yung mga kalaban natin dito kasi mas mga totoo silang tao. Anong ibig ko sabihin dyan? Kasi aware naman kayo sa bot na tinatawag, diba? Sa MP, BR, meron tayong mga nakakasamang bot, may nakakalaban tayong bot. Depende kung maraming user tapos
nag-matchmaking ka din na nasample lang ko or naabutan ka ng part na naubos yung mga people, yung mga tao, or kaya minsan konti na lang yung naglalaro ng game. So dito, dalawa naman yung scenario na to. So dito sa Garena, minsan nakakampi ka ng bot kasi nga naubos yung tao na naglalaro or naubusan ka na ng mga ka-matchmaking mo. So dito naman sa global version, mamaya na natin tatalakayan, pero kung ako yung tatanungin ninyo, mas maraming real human or mga real na tao dito sa mismong Garena. Bihira ka makakampi ng bot unlike dito sa global version. Sa global version kasi, kagaya ng sinabi ko, mas maraming active dito sa Garena version kahit kaysa sa global. Yun ay sa tingin ko lang ha, hindi ko pa tinitingnan yung statistic, wala pa akong tinitingnan na data. Pero based pa lang sa experience ko sa paglalaro, nakita ko na mas maraming bot ka makakalaban or makakakampi rin dito sa global version ng ating Call of Duty Mobile unlike dito kay Garena. Pero hindi ko rin sinasabi na hindi nagkakaroon ng bot na kakampi or kalaban ang Call of Duty Mobile Garena version. Nangyayari din yon, pero it depends na rin kasi depende kasi sa programming ng developer or kung paano nila ginawa yung algorithm. Ngayon, punta tayo sa global version. Ngayon mga pare ko, makikita ninyo dito sa gameplay na to kung bakit ko nasabi na mas maraming bot dito sa ating mismong global version. Ito yung example ng mga kapare ko usually. And nakapansin ko rin doon sa mga tao na nakakalaban ko or nakakalaban ko talaga dito sa mismong global version, mas magagaling sila sa mga rifle. Okay, hindi sila masyadong gumagamit ng SMG at hindi din sila masyadong palagamit ng sniper. Mas gusto nila yung shotgun at saka rifle. Yun yung base sa mga nakita ko. Pero kasi bagong gawa ko pa lang din kasi itong mismong account na to, wala pa to sa level 10. Kaya minsan, yun din yung iniisip ko, napapaisip din ako na baka bot yung nakakalaban ko or kaya konti lang yung tao na nakakalaban ko kasi bago pa lang yung account ko dito sa global version. So, kung sino man yung mga global version player dyan, comment nyo naman sa ilalim kung ano yung reason kung bakit puro bot yung nakakalaban ko. Comment nyo lang ha. Wala akong sinasabi na kung ano. Kagaya na sinabi ko, lahat ng sinasabi ko dito sa video na to is based on my observation. Wala akong sinisiraan na version, hindi ko sinisiraan ng Garena, hindi ko sinisiraan ang mismong global version. Sinasabi ko lang yung pinagkaiba na ng dalawa based on my experience. Okay? Sa experience ko, yun yung nakita ko na mas marami talagang bot. Kagaya niya, nakikita nyo naman, binabaril lang ako pero hindi ako tinatamaan. Yan yung mga ibig kong sabihin mga kapare ko. Alam ko dumating na kayo sa part na yan and yeah. Anyway, yun lang naman yung mga nakita kong pinagkaiba ng global at saka ng Garena version. Kung ako yung tatanungin ninyo, if sulit ba maglaro ng global version, para sa akin, oo naman. Kung kaya mo naman or gusto mo makipaglaro muna at hindi masyadong toxic yung environment mo. Kasi syempre, the more na maraming players sa isang game, the more na mas nagiging toxic yan. Depende kung paano magra-run yung community. And sa nakikita ko sa Garena version ng Call of Duty Mobile, okay naman sila. Pero syempre, minsan may toxicity pa rin kapag naglalaro ka tapos may makasama ka magjowa, di ba? Nag-aaway sila doon. Tapos nadadamay ka. Pero anyway, yun lang. Joke lang naman yun. Pero nga, kagaya na sinabi ko, gusto mo mag-practice at ayaw mo ng toxicity, medyo gusto mo ng chill, play lang, global version is for you. Kung gusto mo ng mga adventure, gusto mo ng trail, gusto mo ng laman, gusto mo makbang, gusto mo suktukan agad, gusto mo makanap ng forever, doon ka kay Garena version. Maraming active na babae doon. Okay? Joke lang. So mga pare ko, dito na rin tatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. If naging interesado kayo at umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa inyo. And kung nagustuhan nyo nga yung video natin for today, huwag nyo kalimutan i-hit yung like button kasi pwede lang naman yan. And also mag-comment na rin kayo ng inyong opinion sa ating comment section. Pag-usapan natin yan, talakayin, at syempre tingnan natin kung meron silang may help or meron tayo may dadagdaging information about dito sa video. Anyway, maraming salamat. Yun lang, kita tayo in the next video. Yun lang, peace out. Let's go.